Kung ikaw ay work from home mom, may mga bagay na matututunan mo na hindi talaga sinasabi ng marami. Hindi lang ito tungkol sa flexible schedule. May mga lessons na medyo challenging at may mga realizations din na surprisingly beautiful. Sa video na to, isi-share ko ang 10 things I learned as a work from home mom. At honestly, yung number 4 at number 7, yun yung mga lessons na talaga nagbago ng perspective ko. Hi, my name is Anne. I'm a work from home mom, and like many moms, I'm also trying to balance work, family, and home life. And along the way, marami akong natutunan tungkol sa pagiging work from home mom. Number 1, distractions are everywhere. Kahit nasa kwarto ako at pa-focus sa work, may distractions pa rin. Andyan yung parcel delivery, may tatawag sa gate, may tatawag na kamag-anak. Sa office kasi, control the environment. Sa bahay, hindi. Number 2, ikaw pa rin ang gagawa ng gawaing bahay. Isa sa mga bagay na hindi sinasabi tungkol sa pagiging work from home mom, kahit nag-work ka na, madalas ikaw pa rin ang gagawa ng maraming gawaing bahay. Magluluto, maglalaba, maglilinis. So parang dalawa ang role mo araw-araw. Number 3, nakaka-bored din minsan. Isa pang reality, nakaka-bored. Walang office mates, wala kang kausap na ibang tao. Minsan buong araw, laptop lang ang kausap mo. Number 4, mahirap mag-set ng boundaries. Isa sa pinakamalaking lessons ko bilang work from home mom is mahirap mag-set ng boundaries. Kapag nasa bahay ka, akala ng iba, available ka palagi. Yung tipo sasabihin, pwede mo bang gawin to sandali? Pero sa totoo, nasa trabaho ka rin. Kailangan mo lang talagang matutunan kung paano protektahan ang oras at focus mo. It actually took some time para matutunan ko ng mag-set ng boundaries. Kung paano at ano ang mga ginawa ko, kung paano mag-set ng boundaries, panoorin nyo ang video na to. Number 5, kailangan mo i-manage ang energy mo. Hindi unlimited ang energy natin. May mga tasks na kailangan ng mataas na mental focus at yan yung mga task mo for your client. Ako, mas mataas talaga ang focus ko sa umaga. Kaya sa mga oras na ito ko ginagawa yung mga most important and most urgent task for my client. Kaya naman I make sure to protect these hours of my day. Sa hapon na hindi na-pick ang mental bandwidth ko, dito ko na ginagawa yung mga simple tasks, pati mga errands like grocery kung kailangan or pupunta sa bayan and etc. May mga tasks na pwede mo pang gawin kahit pagod na ang isip mo. Example, washing the dishes or doing the laundry at night. Number 6, hindi lahat ng araw ay productive. May mga araw na sobrang productive ka, pero may mga araw din na parang wala kang natapos. Minsan ako, I'm aiming for 6 to 8 hours a day, pero nakaka 4 hours lang pala ako kasi flexible hours nga ang work ko. And that's normal. Mabawi na lang ako the following day. Number 7, freedom is real. Isa sa mga bagay na pinaka na-appreciate ko bilang work from home mom is freedom. Dahil flexi hours nga ang work ko, I have the freedom to adjust my schedule. Freedom to be present sa mga moments ng mga anak ko, lalo na sa mga school activities nila. At para sa maraming nanay, malaking bagay yun. Number 8, systems help a lot. Kapag work from home mom ka, systems are very important. Example is meal preparation. Ito yung advanced preparation ng meals, especially yung baon na lunch ng kids sa school, like freezer meals. Homemade, pero healthy. Scheduling chores also is very important, lalo na kung wala kang kasambahay. Small systems reduce stress. Number 9, self-care matters. Kung hindi mo aalagaan ang sarili mo, madali kang ma-burnout. Don't feel guilty to take time off once a week or twice a month, depende sa'yo. Basta make sure to put on your mask first before you put on the mask of others. Kaya mahalaga ang small moments for yourself. Number 10, it's not easy but worth it. Sa totoo lang, hindi madali ang pagiging work from home mom. Pero para sa maraming nanay, worth it siya. Dahil may pagkakataon kang kumita, mag-grow at makasama ang pamilya mo. Kung ikaw ay work from home mom din, gusto ko malaman mo na hindi ka nag-iisa sa journey na to. And if you're a stay-at-home mom na may pangarap din balang araw na mag-work from home, possible yan, regardless kung anong age mo, kung anong educational background mo.
Subscribe ka lang kung gusto mo ng ganitong kwentuhan paminsan-minsan. Bye!